Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Noong nakaraang linggo po ay napagpala tayo ng mensahe kung papaano ang pananalig na gustong establish sa atin ni Jesus or sa kanyang mga alagad bago ang kanyang nakatakdang kamatayan sa krus. Ano-ano nga daw pong pananalig yon? Pananalig na nakasandig sa Diyos. Ikalawa, pananalig na hindi nag-aalinlangan. At ikatlo, pananalig na may katiyakan. Start na po ng Holy Week, bukas. Sa buong linggo na ito, ay sinasariwa natin ang mga karanasan bago siya ipako at mismong kamatayan ni Jesus sa krus. Kaya natatandaan ko po, sabi ni Pastor Manny, medyo babagal-bagalan natin ang takbo ng oras para tayo ay makapagnilay-nilay sa kung papaano ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kung papaano din ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. At ngayon pong umaga, magpapatuloy po tayo sa serye na ito. Pagbubulayan natin ng isang talinhaga tungkol sa kasalan. Sa Mateo 22 verses 1 to 14. At makikita din po natin ang mga talataang ito sa Lucas 14, 15 hanggang 24. At ang babasahin ko po ngayong umaga sa inyo na teksto ay yung aklat sa Mateo. Mateo 22 verses 1 to 14. Basahin po natin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo! Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroong namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinungga ba naman ng iba ang mga lingkod? Hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inaanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot na damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo sa kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang Panginoong Jesus po ay palagi nagtuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Ano ga daw po ang talinhaga? Nabanggit po noon ni Dr. Grace na ang talinhaga ay kwentong panlupa na may makalangit na aral. Kung saan gumagamit si Jesus ng mga pangkaraniwang bagay at pangyayari sa lupa para magturo ng mga makalangit na aral. Inihahalin tulad ng Panginoong Jesus ang talinhaga tungkol sa kasalan ng kaharian ng langit at ang kausap niya rito ay ang mga punong pari
at mga Pariseo. Sa unang basa ay karaniwan po lamang ang kwento, hindi po baga yung nangyari sa kasalan. Pero ito po ay may nakapaloob na mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayong umaga po ay sama-sama nating unawain ano ang kaugnayan nito sa paghahari ng Diyos. Tayo po ay magpo-focus doon sa temang ano-ano ang mga humahadlang sa tao upang pagharian sila ng Diyos. Ano-ano ang mga humahadlang sa tao upang pagharian sila ng Diyos. Una, walang pagpapahalaga o interes sa paghahari ng Diyos. Sa kwento po ng talinhaga ay binasa natin ang ganito. Sabi po sa Mateo 22, 3-6, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang mga lakad. May nagpunta sa bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod. Nag-anyaya. Hinamak pa at pinatay. Sabi ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay hahalin tulad sa talinhagang ito, kung saan ang hari ay magdaraos ng isang handaan para sa kasal ng kaniyang anak. At nag-iimbita siya ng mga dadalo rito para makaselebrate, makisaya sa mahalagang araw na ito. Alam po natin na sa handaan or mga events ay may kalakip na malaking effort yung naghahanda. Hindi po ito basta-basta maidaos lamang. May careful consideration tayo sa mga inimbitahan para sila ay masatisfy sa ating mga handa. Kaya todo ang ating paghahanda. Merong iniisip, ano kaya yung si makain ng gayon o maghanda ng isda. Hindi siya nakain ng karning baboy. Kahit nga po simpleng salo-salo, may effort. Kalakip ng effort at malaking paghahanda na yon ay ang may malaking pagpapahalaga sa mga inimbitahan. Di po baga, kaya nga ni minsan ay minagatampuhan dahil hindi na imbitahan. Yun lamang mga close. Maghahanda ba tayo ng ganun kung wala tayong pagpapahalaga sa mga dadalo? Siyempre mahal natin sila at gusto natin silang makasama sa ating handaan na yon. At nakita po natin yan sa talinhaga, ang malaking paghahanda ng hari para sa kasalan kung gaano siya napaka-intentional na papuntahin ang kanyang mga lingkod para sila'y anyayahan. Naghanda ng maraming pagkain at handa na ang lahat. Wala nang aalalahanin pa. Pwedeng wag nang magdala. Ay mga baka baga naman, malalaking baka. Ito'y libre na. Pupunta na lamang. Nasa isip ng hari kung bakit sila inaanyayahan. Mahalaga sila. Nasa isip sila, nasa puso ng hari kung kaya't sila'y inanyayahan. Pero ganito po, kung gaano po kalaki ang pagpapahalaga ng hari na anyayahan sila, baligtad din naman. Ganon din naman yung laki ng pagpapahalaga nilang hindi sila dumalo. Nakakalungkot ng mga inanyayahan ay tumanggi. Umayaw. Hindi pinansin ang paanyaya. At ang masaklap ay pinatay pa ang mga lingkod ng hari dahil lamang sa imbitasyon na iyon. Talagang mapapasabi na grabe. Grabe naman yung mga tao na yun. Sayang naman ang pagkakataon na yun. Hindi lubos na uunawaan ng mga umaayaw kung ano ang pribilehiyong tinatanggihan at sinayang nila.
Imagine po, they rejected the king's invitation. Hari yun. Ibig sabihin, hindi po common na tao. Hindi lang tungkol sa pagtanggi sa paanyaya, kundi yung karangalan at dakilang karanasan na makasama ang isang hari ay sinayang nila. Isa pong malaking pribilehiyo yun, hindi po ba? Makikita po natin na ang paghahari ng Diyos ay kanyang ipinapag-anyaya. Hindi ito sa pilitan na sa ayaw at sa gusto mo, wala kang choice. Bagamat siya ay Diyos at hari, at may command siya sa lahat, at pwede siyang masunod sa lahat, ngunit pinili niyang ipag-anyaya ito, at nangangailangan ng tugon. Ipinag-aanyaya ito sa pamamagitan ng ebanghelyo, o mas kilala natin sa mabuting balita, kung saan ipinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Tawagin ang mga tao para magsisi, tumalikod sa kasalanan at sumampalataya kay Kristo. Hindi pinipilit ng Diyos na pagharian ng isang tao na umaayaw sa Kanya. Bagamat hindi naman agad siya sumusuko sa paanyaya. Katulad ng talinhaga na binasa natin na muli siyang nagpadala ng lingkod matapos ang paunang paanyaya. Para sabihan muli sila na umattend kayo, dumalo kayo. Handa na ang lahat, halina kayo. Ngunit inayawan pa rin nila ito sa pangalawang pagkakataon. Mapapatanong tayo siguro, bakit naman? Napaka-importante naman ng mga yun. Sa huli, walang maidahilan ang tao sa Diyos dahil binigyan naman niya ng pagkakataon na tumugon sa kanyang paanyaya. Sa kwento ay 2 beses pong nag-anyaya, ngunit naniniwala po ako na marami sa atin ang binigyan ng Diyos ng maraming pagkakataon. Hindi lang 2 beses, hindi lang 3, bago tumugon sa paanyaya ng Diyos. Ganoon po mapagbiyaya ang Diyos sa atin. Walang pagkukulang ang Diyos sa atin. Isang kamangmangan at kayabangan po ang tanggihan ang paanyaya ng Diyos na pagharian tayo. Sino tayo para tumanggi sa Diyos? Huwag natin ayawan ang Diyos na para bang mas magaling tayo kaysa sa Kanya. Ano ang sinasabi ni Jesus sa kung papaano dapat natin bigyang halaga ang kaharian ng Diyos? Ang sabi po sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Higit sa lahat, above all else, dapat ang nagpapahalaga natin sa Diyos, ang pagpapahalaga natin sa Diyos ay higit pa sa lahat. Sabi po dun sa Amplified Version ng Biblia, gumamit ng mga salitang, but first and most importantly, seek His kingdom and His righteousness. Kumusta po tayo? Paano natin binibigyang halaga ang kaharian ng Diyos? Pagpapakita ba ng pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos ang pakikiisa sa Kanya sa pagpapalaganap ng kaharian, ng Kanyang kaharian? Pinapagamit ba natin ang ating buhay para isulong ang Kanyang kaharian? O tangging-tanggi tayo? Hindi lamang sinasabing bigyang halaga o magkaroon man lamang tayo ng kahit kaunting interes sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, kundi higit pa doon. Ang paghahari ng Diyos ay gawing pinakamahalaga sa ating buhay. Kung gusto nating mapagharian ng Diyos, kailangan nating gamutin ang ating mga maling pagpapahalaga. Kung gusto nating mapagharian ng Diyos, kailangan nating gamutin ang ating mga maling pagpapahalaga. Nalulugod po ba ang Diyos sa minamahalaga natin? Sa atin bang minamahalaga ay pinapagharian tayo ng Diyos? Minsan nananalangin tayo na pagharian tayo ng Diyos, ngunit hindi naman tayo handang isantabi ang mga maling priority.
Kung gusto talaga nating mapagharian ng Diyos, bigyan natin ng pinakamalaking puwang ang mga bagay na makakatulong sa atin para mapagharian tayo ng Diyos. Gusto mong mapagharian ng Diyos, ngunit wala ka namang interes sa mga bagay na espiritual, sa kanyang salita, sa pananalangin, sa mga pagtitibo ng mga banal. Kung ang interes mo ay sa mga bagay na makamundo, sa mga bagay na nakakaaliw at nakapagbibigasiyahan lamang, paano ka paghaharian ng Diyos? Kailangan mo munang alisin ang mga hadlang para mapagharian ng Diyos. Ikalawa po, mga pagdadahilan or yung ating mga excuses. Ganito po ang sabi sa verse 5 sa talinhaga na ating binasa. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad. Merong nagpunta sa kanyang bukid at meron namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Gusto ko din pong basahin ang talinhaga na tungkol din sa isang lalaki na naghanda ng isang malaking salo-salo sa Lucas 14:17 hanggang 20. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Kung titingnan po natin, hindi naman po masama ang kanilang ginagawa. Ano po ba ang masama sa pagbubukid? Ano po ba ang masama sa pagdinegosyo? O sa pagkakaroon ng panahon para sa kanyang minamahal, katulad ng lalaking bagong kasal? Ano po bang masama sa paghahanap buhay? Minsan tayong mga tao ganito tumugon sa Diyos. Mahilig tayong magdahilan sa Diyos. Isipin mo po natin ang mga idinadahilan natin sa Diyos. O isipin nga natin. Maliit pa ang anak ko. Ay, buntis ako, mahirap. Ano pa? Marami akong gagawin. Busy pa ako sa trabaho, sa negosyo. Busy pa ako sa school kasi estudyante ako. Marami pa akong dapat isettle. Bago muna sumunod sa Diyos. Ay, kailangan ko munang ganito bago ako makasunod sa Diyos. Ang pangangatwiran natin sa Diyos ay nagpapakita ng pagdepende sa ating sarili. Ano daw po? Ang pangangatwiran natin sa Diyos ay nagpapakita ng pagdepende sa ating sarili. Tila mabubuting bagay po naman yung mga yon, yung mga nabanggit. Kung hindi natin ilalagay sa picture ang Diyos, waring wala namang mali. Kailan po ba nagiging mali ang isang mabuting bagay o hangarin? Kapag nawawala na ang pagpapahalaga mo sa Diyos, kapalit ng mga bagay na ito, kapag mas pinipili mo ito kaysa sa Diyos, kung susundan natin ang kwento, hindi ba tinanggihan nila ang paanyaya ng hari? Kapalit ng mga ibang pagpapahalaga nila o ang kanilang mga priorities? Mas mahalaga sa kanila yun kaysa paunlakan ang paanyaya ng hari. Ibig sabihin, kapag may tinatanggihan ka, may pinipili kang iba. Hindi natin lubusang mararanasan ang paghahari ng Diyos dahil mas niyayakap natin ang ating sariling mga Diyos-Diyosan. Alam po natin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi lamang tungkol sa rebulto o anumang imahe na gawa ng tao. Ito din ay ang mga bagay na inuuna at higit nating mas pinipili kaysa sa Diyos. Kapag tinatanggihan natin ang paanyaya ng Diyos,
nagpapakita ito ng hindi natin pagpapasakop. Para bang hindi isang hari ang nag-anyaya sa kanila? Hindi po ba nakapanood na tayo ng mga royal wedding? Katulad ni na Prince William at Kate Middleton, isang karangalan ang mapabilang na maging panauhin nila. Sabi po sa Lucas 14:15b, sabi po, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sa contemporary English version po ay ganito ang pagkakasalin. Ang sabi po, the greatest blessing of all is to be at the banquet in God's kingdom. The greatest blessing of all is to be at the banquet in God's kingdom. Wow! Greatest blessing of all. Wala nang mas hihigit pa. At yan ang hindi nakita ng mga nagdahilan sa paanyaya ng Diyos. Ang malaking pagkakamali ng mga tao ay ang nakikita nilang pinakamalaking pagpapala na maaari nilang matanggap at maranasan ay ang mga material na bagay. Kayamanan, kasiyahan sa mundo, sa halip na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Nabanggit po sa preaching class tungkol sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem na ang pinakakailangan ng tao ay ang maligtas sa kasalanan. At yan ang paanyaya ng Diyos sa mensahe ng Ebanghelyo na ipinapangaral natin. Nakikita po natin ito na ito ang greatest need ng tao na dapat matugunan. Kung hindi nga po natin nakikita ang pangangailangang ito, palaging hindi natin pipiliin ang offer ng Diyos na kaligtasan at mas pipiliin natin ang ating mga sariling pagpapahalaga o mga ginugusto. Magdadahilan tayo sa Diyos. Masasabi ba natin sa Diyos sa bandang huli, ipagpaumanhin po ninyo. Tatanggapin kaya ng Diyos ang ating paumanhin? Gayong madami na siyang pagkakataong tayo'y inanyayahan? Hindi. May mga pinalalagpas na ba tayong paanyaya ng Diyos sa ating buhay? Ano-ano ang mga paanyaya ng Diyos sa ating buhay na ating pinalalagpas? Nagdahilan ba tayo na sumunod? Ano man ang pinagagawa niya na may kaugnayan sa kanyang kaharian? Kumusta po tayo? Ano ang pinipili natin? Ano ang mas pinapahalagahan natin? Kung ano ang pinipili mo, yun din ang pinapanginoon mo. Evaluate po natin ang ating mga dinadahilan. At yan ding mga dinadahilan na yan ang pinapayagan nating maghari sa ating buhay. Choice po natin yun. Nabanggit din po sa libro ng Conversion ni Michael Lawrence, ang repentance o pagsisisi ay hindi lamang pagtalikod sa kasalanan. Ito din ay pagbabago ng sinasamba. Minsan iniisip natin na kapag tayo nagsisi, tumalikod sa kasalanan ay okay na. Pero ang sabi po ng ating author, hindi lamang pagtalikod sa kasalanan, kundi yun ay pagbabago din ng ating sinasamba, pagbabago ng ating mga minamahalaga. Ang tanong po, sino nga ba ang totoo nating sinasamba? Ang Diyos pa ba? O ang mga sarili nating kagustuhan? Ang kalooban pa ba ng Diyos? O sariling kalooban natin? Alam natin na hindi pinipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Wala siyang pinipilit sa mga inanyayahan sa talinhaga. Malaya sila sa kanilang mga tugon. Nasa atin po ang pagpapasya. Pangatlo po at huling puntos ngayong umaga. Ano-ano nga po ang humahadlang sa tao upang pagharian sila ng Diyos? Pangatlo, walang pagpapasakop. Walang pagpapasakop. Bumalik po tayo sa talinhaga.
Matapos i-reject ng mga unang inanyayahan ang paanyaya ng hari at sinabi ng hari na hindi sila karapat-dapat, ang imbitasyon naman ay in-extend ng hari sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod sa lahat ng makita nila. At pumunta ang mga lingkod sa mga lansangan at isinama nila ang lahat ng natagpuan at napuno ng panauhin ang bulwagang pangkasalan. O okay na, handa na ang lahat. Ngunit may napansin ang hari na taong hindi nakapangdamit pangkasalan. Sabi po sa Mateo 22:11-13, pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya, ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadilimin sa labas. Doon, mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Mapapaisip po tayo siguro, bakit parang napaka-sensitive naman ng hari para hindi lang nakadamit pangkasalan ay, kung sa atin ay hindi nakamotif, hindi ba pwedeng yung damit na lamang niya suot at talagang napapansin siya? Kung ang lahat ay nakadamit pangkasalan, kitang-kita agad siya. Hindi ba pwedeng pagpasensyahan na lang siya sa kanyang kasuotan? Malinaw po sa kwento na hindi yun pinalagpas. Ang kahihinat na niya ay itatapon sa kadiliman at doon mananangis siya at magagalit ang kanyang mga ngipin. Tila napakaseryosong bagay naman po ng damit na yun. Unawain po natin ang talinhaga. In ancient Jewish customs o sa kultura nila noon, ang host or yung nag-anyaya ang nagpo-provide ng damit pangkasalan para sa mga guest or bisita. Kaya nang tinanong ng hari ang lalaki, bakit hindi siya nakapasok ng nakadamit pangkasalan? Ito naman pala ay ibinibigay sa kanila at yon ang tuntunin sa pagdalo sa kasalan na pupuntahan. Wala pong nasabi ang lalaki dahil wala siyang pwedeng maidahilan sa hari. Ano pong kaugnayan nito sa kaharian ng Diyos? Hindi lang po pala sapat na ang tugon ay, oo, pupunta ako. Oo, paulakan ko ang hari. Katulad ng lalaki sa talinhaga, he was so confident to be present there. Talagang siya gustong-gusto niya. Nandun siya. Ngunit hindi pala talaga siya kabilang doon. Hindi pala siya kabilang, kaya hindi siya nakadamit. Gusto ko din pong iugnay ang katotohanan na ang kausap ng Panginoong Hesus ay ang mga punong pari at pariseyo. Makikita natin yan sa mga naunang kwento sa chapter 21, verse 23. Pumasok si Hesus sa templo habang nagtuturo siya doon. Lumapit ang mga punong pari at pinunong bayan. Makikita din sa verse 45 ang ganito. Narinig ng mga punong pari at mga pariseyo ang mga talinhaga ni Jesus at nauunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Ang mga punong pari at pariseyo ay mga taong templo. Sila mismo ay nasa loob ng templo at nalalaman nila ang kasulatan. Sila pa nga ang tagapagturo ng kasulatan. Ngunit base sa kwento, parang sila ang totoong hindi nakakaunawa ng kanilang mga itinuturo. Ayaw nilang tanggapin ang paghahari ng Diyos dahil sa kanilang mga sariling karunungan at alam. Ayaw tumanggap ng pagtuturo dahil bakit mo tuturuan nga naman, expert na sa kautusan. Ang nasa isip nila ay mas kilala nila ang Diyos. Ngunit nasa harap na nila si Jesus ay hindi pa nakikilala na siya ang Diyos. Alam nila, sa isip nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos, pero hindi naman talaga sila pinaghaharian ng Diyos. Ano daw po? Alam lang nila, nasa isip nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos, pero hindi naman talaga sila pinaghaharian ng Diyos. Hindi nila pinaghahari ang Diyos sa kanilang buhay. Alam lahat nila, expert lahat sila
sa kautusan? Kaya, huwag nating agad ipapalagay na dahil marami ngang alam sa Biblia, alam natin paano maliligtas. Marami tayong ginagawa sa church, sa iglesia, sa mga tao. Ginagawa natin ang mga paglilingkod at tayo nga'y kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Baka fake assurance po ang meron tayo. Hindi pala. Mali pala. Kaya minsan tayo nagtataka, dekada na itong taong ito sa church, pero bakit ganito pa rin? Ang sabi po sa Mateo 7:21-23, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas kami ng demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. Sa teksto na binasa natin, hindi talaga ang ating mga dakilang gawa ang susi sa kaharian ng Diyos. Tumatawag sila ng Panginoon, ngunit hindi sila nakikilala ng Panginoon. Parang saklap, po? Kahit na sila nangaral, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala, ang nakikilala ng Panginoon ay ang mga sumusunod sa kanyang kalooban. Sa kanila lang totoo ang tawagin ang Diyos bilang Panginoon ng kanilang buhay. Kaya ang pagtawag sa Diyos ng Panginoon ay isang walang kabuluhan kung walang totoong pagpapasakop at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang Diyos ang pinapasunod sa sariling gusto. Maraming tao ang gusto lamang ay ang alok ng Diyos na kaligtasan. Gawin siyang tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero ayaw naman tanggapin ang pagiging Panginoon. Gusto lang ay yung may pakinabang. Ayaw na natin pag may utos na inilalatag sa atin. Mahirap kasi sa atin na i-deny ang sarili. Mahirap sa ating itakwil ang sarili. Hindi po pwede yun. Sa kaharian ng langit, si Jesus ay tagapagligtas. Siya din ang ating Panginoon. If He is not Lord of all, He is not Lord at all. Kung sinasabi mong siya ang Panginoon mo, siya ang masusunod. Hindi ikaw ang Panginoon. Panginoon, ikaw po ang aking Panginoon. Tuwing linggo lang. Pag Lunes hanggang Sabado ay akin. Pwede ba yun? May isa pong article ang nagsabi ng ganito. Kapag nahihirapang siyang sundin ang gusto ng Diyos, sasabihin niya sa kanyang sarili, You are Lord and I am not. You are Lord, I am not. Ikaw ang Panginoon, hindi ako. Sasabihin niya, ito at ipipreach ng maraming beses sa kanyang sarili, You are Lord. Hindi ako. Ikaw ang aking Panginoon. Hanggang ito'y mag-sink-in sa isip at puso. Hanggang matalo ang sariling gusto. Kaya nga po pag tayo nag-iibanghelyo, sinasabi natin, nililinaw natin, nakasama ng pananampalataya, kay Kristo ay hindi lamang pagtiwalaan ang ginawa niya sa krus para sa atin. Kasama din kikilalanin siya na Panginoon ng ating buhay at hindi ng ating sarili. Hindi lang basta magsisi at magbalik loob sa Diyos, kundi sasabihin natin, gagawin natin ang Panginoon na siya talaga ang ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Siya ang masusunod sa lahat. Ayoko naman pong magtanim ng pagdududa sa inyo. Ayoko din naman pong magbigay ng assurance o katiyakan na kayo nga ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang gusto ko pong sabihin ay suriin natin ang ating mga sarili. Hindi pwedeng ibang tao ang magtitiyak sa atin noon.
Kung totoong pinaghaharian nga ba tayo ng Diyos? Ang Diyos lamang po, ang kanyang banal na espiritu, ang siyang magbibigay sa atin ng katiyakang iyon. Hindi ang iyong performance, hindi ang iyong mabubuting gawa, hindi yung galing mo sa Biblia, hindi yung ibang tao na humahanga sa galing mo. Ganito po ang pinapag-aralan natin, sabi po dun sa Canon of Dort, First Head of Doctrine, Article 12, sa takdang panahon ay matatamo ng mga hinirang, bagamat iba-ibang antas at sukat ang katiyakan ng kanilang walang hanggan at hindi nagbabagong pagkahirang, hindi sa pamamagitan ng masusing pagsilip sa mga lihim at malalim na bagay ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng mapansin ang kanilang mga sarili na may kagalakang espiritual at banal na kasiyahan, ang mga hindi makakailang bunga ng pagkahirang na tinutukoy ng salita ng Diyos, tulad ng pananampalataya kay Kristo, pagsamba, pagsisisi, paghahangad ng pagkauhaw sa katwiran, at marami pang iba. Tingnan po natin ang ating mga sarili at hanapin ang mga bungang ito. Pananampalataya kay Kristo, check po ba? Pagsamba, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, kauhawan sa katwiran ng Diyos. Kung atry po nating evaluate ang ating sarili at muling lumapit sa ating Panginoon, matitiyak nga tayo, nakakatiyak nga tayo na tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban. Ang sabi po sa 2 Corinthians 13:5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ang inyong sarili. Sa akin pong pagtatapos ngayong umaga, nakita natin na wala talagang pagkukulang ang Diyos sa paanyaya sa mga tao, sa kanyang paghahari. Nagpadala siya ng mga lingkod para ipaabot ang kanyang paanyaya sa mga tao. Ang palaging pagkukulang ay nasa tao. Tinatanggihan ang Diyos. Nagdadahilan sa Diyos na may pagtitiwala sa sariling kabutihan. Walang pagsisisi at walang lubos na pagpapasakop sa Diyos. Sino tayo para anyayahan ng Diyos na makasama niya? Sa ay Diyos, banal, at tayo'y mga tao lamang. Sino tayo para bigyan ng pribilehiyo na magkaroon ng kaugnayan sa isang banal na Diyos, samantalang tayo'y hindi mapagawa ng mabuti? Hindi tayo kailanman karapat-dapat. Sino nga ba tayo para tanggihan ng Diyos? Sino tayo para magdahilan at magmalaki sa Diyos? Isang malaking pasasalamat talaga sa kagandahang loob ng Diyos na inabot tayo sa biyaya niya. Ano man ang ating kalagayan, salamat Panginoon, inabot mo po ako. Ang kausap ni Jesus sa talinhaga ay mga taong simbahan o templo noong panahon nila. Sila ay malay sa kalooban ng Diyos. Ngunit sila'y pinakilala sa Biblia na mapagpaimbabaw, hypocrite, mga self-righteous people at hindi kinilala si Jesus bilang Panginoon. Ang sabi po sa Mateo 5:20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga tagapagturo ng kautusan at mga paraseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ko po sinasabi na tulad tayo nila. Ang ibig kong sabihin ay dahil sa katotohanan ito, inaalis nito ang maging confident tayo sa ating mga sarili. Hindi dahil nandito tayo sa church, nandito tayo sa loob. Confident tayo na tayo pinapagharian ng Diyos. Huwag nating gayahin ang mga pareseyo. Ang kanilang pagsunod ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit marami silang alam sa kautusan, hindi naman totoo yun sa kanilang buhay. Tinuturoan tayong higit na magtiwala at mananampalataya sa Diyos. Huwag manangan sa ating sariling katwiran at kabutihan. Katulad ng binanggit kanina, ayoko pong magtanim ng pag-aalinlangan at takot sa inyo kung tayo nga ba'y kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang layunin po natin, suriin natin ang ating mga buhay, hingin natin ang katiyakan kay Kristo,
Maaring isa na tayo sa nakakatugon sa paanyaya ng Diyos. Ngunit sapat na ba yun? Gaano katotoo ang paghahari ng Diyos sa buhay mo? Sa buhay natin? Totoo bang siya ang Panginoon mo at siya ang nasusunod mo? May pagsisikap na ba sa atin na itakwil ang ating sarili? Sariling pagnanasa, sariling pangarap? Para bigyang daan ang kalooban ng Diyos? Magpasiyasat po tayo sa Diyos. Palutangin nawa niya ang mga bahagi ng ating buhay na hindi pa lubusang naiisuko sa Kanya. Ihingi natin ng tawad ito sa Diyos at magpasakop tayo sa Diyos.